Di ba kung nag-iimbestiga tayo, kukuha tayo ng maraming impormasyon as we can. Kung ano man yung mga knowledge dyan, kukuha tayo ng mga ebidensya. Kaya nga, kukuha tayo ng witness or resource person. Ano bang dapat gawin natin doon? So kung gusto talaga nating malaman ang katotohanan, yung katulad dyan sa Blue Ribbon Committee, gusto talaga nating malaman yung sino yung pinaka buaya talaga dyan, pinaka kurakot, sino talaga yung mastermind. Di ba gagather tayo ng informasyon? Tapos kung may mag-gather tayong info, ano ba yung next natin gagawin? I-validate natin. I-check natin kung ano ba katotoo. Kung may kabuluhan ba itong sinasabi ng mga witnesses. Di ba? Ganun na yung dapat gawin natin. Pero nakakapagtaka lang kasi nga itong si Orly Gutesa, andyan na nga, kumanta, sinabi niya, nilahad niya lahat, ano yung nangyayari. Pero parang, ba't question doon sa notary? Di ba kung ikaw nag-iimbestiga, di ba dapat pakinggan mo muna. Tapos, ano yung sinasabi niya, i-validate natin, i-check natin kung totoo ba yung sinasabi niya, sino yung mga taong involved. For example, saan ba niya nilagay or dinala yung mga basura? Sinong tumanggap? Sino yung mga taong involved? So kung ikaw ang nag-iimbestiga, of course, ano mo yun? Kukunin mo yung mga pangalan ng tao, pangalan, saang lugar, i-check natin to. Meron naman kayong dyan na maimbestigahan kung totoo. Kasi kung hindi totoo, ikulong, di ba? Simple as that. Ngayon, andyan na naman yung video ni Zaldico. Ba't nyo questionin yung video ni Zaldico? Si Zaldico ay hindi siya ordinaryong tao. Si Zaldico ay isang malaki yung role niya sa paggawa ng budget ng Pilipinas. Diba sa BICAM report nila? Sino ba yung nag-represent sa lahat ng mga kongresista, di ba silang dalawa, ni Martin Romualdez, ni Speaker at saka siya. At sa Senate naman ay si Senator Chis Escudero at si Grispo. Di ba? Sila yung nag-finalize, silang apat. Tapos pinaka-final si PBBM, so silang 5. Si Zaldico, talagang malaking bagay yung ni Zaldico. Yung mga sinasabi niya. So ngayon, i-check yung mga sinasabi niya. Kung ano yung gaano yung katotoo, di ba? Kung gusto nyo talagang malaman yung totoo. Kasi kung hindi, yan nga, ang daming mga question. Ang daming yung mga pasikot-sikot na para hindi tayo makapunta doon sa puntarya natin na gusto nating malaman yung totoo. Dapat kayo patawag na din si Senator Chis Escudero dyan. Bakit hindi pwede i-invite? I-invite gani yung Vice President doon sa Congress. Dyan pa kaya yung senador hindi pwede? Just for asking information? Di ba? Kung gusto talaga nating malaman. Kasi yung may alam talaga dyan, sa nakawan dyan, yung 4. Si Senator Grispo, si Chis Escudero, Zaldico at si Martin Romualdez. Ano pa ba yung hinahanap ninyo? Di pag nag-iimbestiga tayo, dapat unahin natin yung ano yung present ngayon na nangyayari. Ang tanong natin ngayon, ang inimbestigahan natin ngayon yung flood control ngayon, yung nakawang bilyon-bilyon. Tapos isasali nyo yung mga previous years. Ang gulo niyan, ba't hindi nyo unahin yung ngayon? Di ba? Kung matapos nyo ngayon, babalikan nyo yung
nangyari sa last administration, kung meron kayong nakita, bakit ginawa nyong kangaroo yung investigasyon nyo? Kaya yung mga tao talaga ay nabubuisit at talagang galit, hindi nyo maiwasan. Manhid na ba talaga yung ngayon, politiko? Hindi nyo ba nakikita kung gaano kadaming taong nagreklamo? Parang wala lang kayong pakialam, wala lang. Di ba? Parang hindi ito sila naapektuhan. Lalo na din itong sa senador. Nagtaka din ako, ba't hindi nyo kayang palitan yung Senate President yun dyan? Hindi nyo talaga kaya? Si Senator Cayetano nagsabi, alam niya na ganito, pero ba't hanggang gano'n na lang po ba, Senator Cayetano? Wala na po ba dapat kayong gawin dyan? Solusyon. Kung magawa lang kayo palagi ng informasyon na ganito, wala na ba kayong, hindi ba dapat ikaw na yung maging Senate President dyan? Kaya dyan tayo yan yung nakakadismaya. So, walang mangyayari talaga pag ganun. It will come to pass. At pag hindi ito mapigilan, katulad ng mga revelasyon ngayon, wala bang gagawin yung tagapagtupad ng batas niyan? Ganon pa rin. Si Senator Amy, question nyo din. Si Senator Amy, kilala niya yung kapatid niya kasi nagsama yan sila. Kahit nung time na tinanggal sila dyan sa palace, sa time ng papa niya, yung pinatalsik yung ama nila, sila yung nagsama ni bungit niya. Kasi siya yung manang. So alam na alam ni si Senator Amy. Tapos ito namang ibang tao, parang sila pa yung mas nakakaalam ni President Marcos kaysa ni Senator Amy. Parang kayo yung kapatid, parang kayo yung asawa. Sinabi na, ngayon, nandyan, nalaman natin ngayon, ano ba yung dapat gawin ng investigador dyan? Di ba? Kailangan yung i-check, i-validate yan kung totoo man yan o hindi. Or na-stress kayo or natakot kayo kasi pinangalanan yung untouchable name. Kaya hindi nyo pwedeng na nagulat or na kayo. Kaya nga si Marcoleta lang dyan yung may napakaingay ni Marcoleta. Alam nyo kung bakit? Kasi si Marcoleta lang yung walang takot. Kasi kung may natanggap ka galing sa mga magnanakaw, talagang tahimik ka kasi baka masali ka pa dyan, di ba? Pero kung wala kang natanggap, malinis yung konsensya mo, of course, talagang ka dyan. Talagang mag-ingay ka. Kaya nga si Senator Marcoleta nung nasa pa siya, nasa Congress pa siya, ingay na hanggang ngayon sa Senado. At alam nyo, pag wala si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, wala yan dyan. Way lami, sa totoo lang. Para lang silang naglulutuan dyan ng pansit canton. Hindi na po maluloko yung tao. Mga to matalino na. Hindi na ako kayang manipulahin. Hindi katulad dati na mainstream media lang, kung ano yung i-feed ng mainstream media, yun din yung paniniwalaan ng mga tao. Ngayon ay hindi na. Meron na tayong social media at nabavalidate na ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Wala. Kung ganito, walang Sana mabigyan na po ito ng solusyon. Maraming salamat po.